Okay mga Lods, welcome back to another content. Una muna, eto kasi si Doc Ron tsaka si Lolito Go, nagkakaroon sila ng sagutan dito in relation dun kay Lian. Kasi nga, sabi ni Lolito Go, bibigyan niya daw ng bigating abogado itong si Lian. And nakausap na rin ni Lian si Lolito Go. Pero mamayang content yon. Right now, I wanna focus first on the legality of this matter. If you would remember, sinabi ko nung live ko at saka nung long format video natin na may liability dito yung lalaki. And I kid you not, meron nga siyang liability. So shoutouts kay Piskal dahil naglabas na rin siya ng opinion sa wakas. May onting validation yung opinion ko. Now, wala pang video si Fiscal dito. Kukulitin natin mamaya. Medyo busy lang kasi yan eh. Kinukulit ko nga siya kung pwede siyang interviewin. Pero mas maganda siguro kung gagawa siya ng video niya para makita niyo yung legal side nito. Huwag sana kayong ma-offend sa legal side ng mga abogado. Bakit? Kasi po, lahat tayo may rights, okay? Ang nangyayari kasi dito sa internet, kung sino yung nagdidemanda, doon kayo nagagalit. Or magdidemanda, doon kayo nagagalit. Or doon sa binabash, doon kayo nagagalit. And feeling nyo, pagka naglabas na ng ebidensya yung kabilang panig, tapos na. Hindi po ganun yon. Yung mga tao, miski gusto nyo yan or hindi, yung legal rights nila is always withstanding. Or hindi na di-disqualify yung kanilang rights para humingi ng remedy sa korte. Kung miski ayaw nyo sila. Ganun talaga yon. Miski yung pinakakinamumuhian yung tao, may rights pa rin siya. Nadi-disqualify lang yung life, liberty, and property kung may due process na tinatawag. Okay? Yan yung mga natutunan ko sa aking journey dito sa social media. So si Lian, whether you like it or not, meron pa rin siyang tinatawag natin na nakarapatan. Okay? Hindi yun nawawala. Alright? So, sana maintindihan nyo tong bagay na to dito sa issue na to. Now, we are going to look at ang perspective ni Fiscal EJ. Sino po ba si Fiscal EJ? Siya po ay isang prosecutor sa Leyte. And nanalo din siya dun sa debate against a lawyer dito sa ating sa social media. And of course, ang pinaka-crowning glory sa tingin ko rito ni Fiscal is siya ay isang law professor. Law professor siya na bago ka kasi maging professor ng law, I think kailangan mo muna ng 10 years experience sa pag-aabogado. And you know, he has that in spade. And mataas din ang passing rate dun sa pinagtuturuan niya na college. No? So, yun. So, salamat lagi kay Fiscal EJ kasi pinapalala. Kaming mga content creator kasi, lalo ako, araw-araw akong exposed sa mga legal liabilities na ganito. And nagpapasalamat ako sa kanya dahil antimano, nakakaiwas tayo sa mga legal-legal na ganyan, di ba? Pero again, meron pa rin karapatan na kung, kunyari, si Lian, natripan niya akong idemanda, wala akong magagawa doon. Ganun talaga siya. Hopefully, magsaside sa akin yung batas. Pero tingin ko, kung merong ididemanda dito si Lian, yung most na sa tingin niya na nag-cause sa kanya ng harm, which is in my opinion, and sa opinion din ni Fiscal, is si Vince, 'di ba nga? Sinabi ko rin sa inyo 'yan nung live ko at saka nung long format video natin na merong legal liability rito si Vince. Ngayon, POV naman to ni Fiscal EJ ang ating kukunin. Okay? So, yung caveat muna niya yung ating babasahin. Just a clarification. This is legal opinion applies to men and women. Wala pong pinipili ang batas. Nagkataon lang na this time lalaki ang nag-post. Okay? Lalaki yung may screenshot. Okay, sabi ni Sansi, mamaya na yung mga opinion niya. So basahin natin dahan-dahan na when exposure becomes a crime. May kumalat na video at screenshot online where a man exposed his girlfriend, pinost ang private conversation. Di ba yan yung sinabi ko nung live? Kung meron bang paalam yung kay Lian, yung na i-post yung mga bagay-bagay kay ni Vince, 'di ba? Hindi, 'di ba? Pinakita ang pangalan niya at in-upload pa ang confrontation video showing her face. Okay, kasi may right to privacy tayo eh. Hindi yan, constitutional rights natin 'yan. Unfortunately or fortunately, merong pa ring rights doon. Rights withstanding pa rin si Lian dyan. So, well, ganun talaga.
Okay? Cheater should be shamed para magtanda. So yun nga. So kung naaalala niyo yung video, sinabi ni Vince na 'di ba yung mga cheaters ine-expose yan. So something along that line. Napanood ko kasi yung mas mahabang video eh. Pero eto kasi yung realidad natin bilang lalaki. Kung hindi pa natin to asawa, sa aking pananaw, wala tayong masyadong magagawa doon kung nag-cheat. Iwanan na lang natin and move on to the next. Ganun talaga. Pero yung mga babae, meron silang vowsy na tinatawag eh. Kung ine-explain sa akin nung isang lawyer ko na basta meron kayong carnal knowledge sa isa't isa or nag-sex kayo, that is considered already a dating relationship. Tama ba ako? Attorney, pasensya na kung mali yung citation ko rito. Basta nakasama mo, may dating relationship na kayo. So sila, kung may nangyari sa kanila, there is a dating relationship na nangyari. And unfortunately, ano yan, another liability sa'yo yan kung may ginawa ka doon sa babae. Ngayon kasi, grabe. But here's the legal reality, sabi ni Fiscal. They are not married. Yun. Boyfriend, girlfriend lang yun. Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Saktong-sakto. Walang legal remedy si boyfriend. Whatever betray. Sabi ko nga sa inyo, kung ako naging politiko, naging congressman ako, hindi naman to mangyayari talaga. Ang una kong batas na isusulat ay, di ba may vowsy. Ang gagawin ko, merong vow MC. Para sa ating mga ekalals, di ba? Hindi kasi, tingin ko talaga wala tayong legal recourse kung nag-cheat sa atin yung babae tapos girlfriend lang natin. Hiwalayan lang, tapos move on. Ewan ko, Piskal, please correct me if I'm wrong dito. He felt, whatever betrayal he felt is personal, not legally cognizable injury that justifies public shaming. Ayun lang. Wala ka daw justification para ilagay ang batas sa kamay mo or mag-public shame. Kahit nga between spouses, it's not a legal option. Okay? So yun nga, wag mong sinasabi ko naman lagi rin sa inyo yan, 'di ba? Pag wag mong i-post, kung gusto mo humingi ka ng remedy sa korte. Ganon dapat 'yon. Betrayal is real, but it is not a legal license to humiliate. Aray ko, Lord. Yan Moreover, teaching her a lesson is not a lawful motive. It's not, in criminal law, what matter is intent, okay? Motive is irrelevant and the intent here is obvious, to shame. Kasi nga, nakita natin yung malaayse na galawan ni Idol, di ba? Well, I would argue against this Fiscal kasi sinabi naman niya na hindi niya ipopost basta aamin dun sa lalaki. Siguro yun lang yung sa tingin kong pwede kong gawing alibi kung ako yung nasa posisyon ni Vince. Kasi sinabi dun ni Vince na pag hindi mo sinabi, sige, ipopost ko. 'Di ba? Pero again, hindi pa rin kasi nga reputational harm pa rin yun doon sa tao na reputational harm pa rin yun doon sa taong ipopost mo, in which case si Lian, di ba? Possible liabilities, eto na! Ay! Yan na, yung ating paborito, cyber libel. Defamatory imputation committed online against a private individual. So, although I would argue, Fiscal, na merong 50k followers si Lian, okay? Pero pa rin ang nangyari is a private matter, 'di ba? Private matter pa rin siya. So, bahala na yung mga abogado na titingin dito, but I tend to agree na may reputational harm kasi nangyari talaga and kay Lian, and I believe libel is here to protect one's yung kanyang ang tawag mo dito, yung kanyang reputation. Data privacy sa kaya na, unauthorized public disclosure of personal data. Aray. 'Di ba kasi nga nilabas yung screenshot ng walang paalam ni Lian. Kasi kailangan niyo yun Kailangan dalawang parties yung mag-a-agree na sige, ilabas mo 'yan, 'di ba? Tapos hindi lang 'yon, meron pang
bukod doon, kailangan din na and yung video mismo kasi ayaw ni Lian ilabas yon, kasama siya doon sa video na yon. So yan ang hindi natin hindi tayo pwede mag-decide dyan. Only the courts can decide that. Cyber unjust vexation. Using social media to deliberately embarrass yan. To emotionally distress another person without any lawful reason. Okay? Makita naman natin kung bakit. Now, let's emphasize this is very important. The women committed no crime. Oh! Ayan na nga, yan na nga yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? It connects. Wala kasi talagang legal liability tayong mga lalaki. Wala kasing vow MC. Tanda, pag naging Kong Nico David na ako, yan ang ilalaban ko. Yan ang itatatag ko sa Kongreso, mga walang ya kayo! Hello! Ano? Hindi ako tatakbo, joke lang yun ha. Baka isipin nyo. Ano na nga ako, galit na nga ako sa political content ko, tatakbo pa ako, di ba? Hindi! Pero kung sakasakali, Kong David, Kong MD, para sa vow MC. Single, walang adultery, walang concubinage, walang krimen, walang immoral to some maybe, illegal no, yan. I told you, di ba? Fiscal, maraming salamat, binalidate mo yung alam ko. Pero promise ko sa mga boys, pagka tayo ay nagkaroon ng naging Kong Nico David na ako, Kong ND, vow MC, at saka so the so-called aggrieved boyfriend did not expose a crime he created one. What he framed as moral accountability in law is public shaming through social media. Ayun lang, di ba? So this is coming from Fiscal EJ. Ngayon, ganun talaga, batas yan. Hindi, yan yung legal opinion niya about sa batas. And this man is a fiscal na nagtuturo ng batas for 2 dekada, 2 kalahating dekada. So ang point dito mga lords, wag nating ilagay yung batas sa kamay natin. Maging maingat tayo sa lahat ng bagay. Kung ako kay Vince Tol, hanap na lang ng iba. Anong sabi ni Neo? Please go on without me, I'll be fine. Just me when I say that I'll be okay. Go on girl, go on girl. Sa iba siya magpasundo, di ba? Ganun talaga ang realidad ng buhay. Ngayon, siguro ito na lang siguro yung masasabi ko kay Vince. Pag dinimanda ka, I can give you all the money na kinita nitong mga content na to. Okay lang sa akin yun. And I'll refer you to my lawyers para naman happy-happy tayo, di ba? So, kung haharapin mo yan, kasi I believe na talagang tutuluyan ka nitong mga to. Kasi nga, next content, pag-uusapan natin yun. Okay, yun lang naman po yung sa akin for today. Fiscal, gawa ka na! Gege mga lods!